Mabalik sa harapan ninyo sa pagpapalutoo. Pray ng Diyos. Napakagandang matay ng mga service sa lugar niyo. Pastor Efren ay may kabagsikan na paamo. Ang gusto nilang gawin ay lahat parang tumalima sa kanuman ng pinapahayag ng mga nakasulatan. Baga, pangangaral para sa lahat na manatili. Amen? Kasi although nangangaral sila na yung ibang pangaral niya kasi live nga, siguro para yun sa mga wala pa sa lugar na yun. Amen, para sa mga wala pa sa lugar na yun. At kaya siya may kabagsikan, pero may kaamuan pa rin. Paamo pa rin na may dalang biyaya pa rin para sa lahat. At si Pastor Jeffy naman, Friday, ganun din, talagang inuudyok niya lahat na magpursige sa paghahanda, magpursige lahat. Message naman niya sa mga nandoon na, para sa mga komunidad na ng sila. Saan magpursige nga sila, kailangan magpatuloy sa pag-imbak kasi parang naglaylo na lahat sa pag-imbak. Pero kapuhan ang daloy ng Espiritu sa lugar na yun ay payapa. Amen. Payapa. Napagandang dalhin. Ang gaang ng daloy ng Espiritu sa lugar na yun. Dati kasi noon parang medyo may kabigatan pa. Kasi sa panalangin nga, talagang kailangan pang sumigaw ni Pastor Jeffrey para lang dumalo yung flow ng Espiritu. Pero nung Biyernes, banayad ang kilos ng presensya ng Panginoon. So payapa na. Lahat ng mga nasa lugar na yun ay going to yung bang 100% na payapa at panatag. Malapit na. Meron pa naman siguro konti na lang. Hindi na gaya ng dati yung parang medyo sa ngayon ay going to perfection na yung kapayapaan at kapanatagan sa lugar ngayon. Napaganda. Kaya puri ng Panginoon. First week naman namin na nandun ay on our side, sa amin kasi medyo mahirap. Kasi kung galing na nga sa syudad, pupunta ka ron, medyo mahirap. Ibang pamumuhay. But in totality, panatag ka ron, payapa ka, may school ang paligid. Nung unang araw nga na inatid namin ng mga bata sa school, sabi ni Mrs. para tayo sa Bagyo. Mula nung linggo ng gabi at nung umaga, malamig ang panahon. Sabi ko parang nasa Bagyo. Akyat baba pa naman yung daan, tapos puro mapalayan. Tapos fresh air, walang pollution. Napakaganda. At nung diretso na yung mga wala kaming doon. Ang luto namin sardinas. May nagbigay sa amin kasi yung nagbigay sa amin ng kalabasa at saka yung sitaw na sariwang-sariwa. Tapos yung bulaklak ng kalabasa. Pinagsama ko lang yun. Nilagyan ko ng sardinas. Wala na. Masarap na. Gulam na. Muli ng Panginoon. Simple ang buhay, payak, pero payapa ka, napaganda. Medyo nahirapan ako kasi ito nga, yung namin ay umigil pa ako doon sa bomba. Kasi nga yung tubo na ginawa namin nakaraan kasi basag. Yung kuryente, hindi siya dumadaloy. Susunod na lang, siguro this week, yung ayusin ko para maging magdadali yung
source ng tubig namin. Pero ng Panginoon, salamat sa Diyos. Pati yung kapaligiran, malamig pagdating ng gabi at madaling araw. Ano nga, mini Tagaytay, sini Tagaytay, mini Baguio, at rin ang Panginoon. So, napanganda ng lugar. At saka sabi nga nila, yung lugar na yun, baka pagdating ng ng panahon, kakailanganin natin ng jacket. Kasi yung Sitalaya chapter 1 verse 15, sabi nga doon, sa araw ng alapap ay lilitaw at magkakaroon ng salimuot na kadiliman. Ibig sabihin, ang araw ay hindi makapenetrate ng kanyang init dahil sa kapal ng ulap. Bilang araw yun na gano'n ang sitwasyon, malamig ang panahon, malamig. Anyway, kaya natanong doon, handa na ba tayo sa mga bagay na mangyayari? Anyway, salamat sa Diyos. It's pati yung mga programa nila, yung mga programa nila na gusto nilang iparating sa bawat isa, kung priority ang mga worker, kaya lang walang mag-volunteer sa mga worker eh. Ito si Pastor Jeffy, sabi niya, kung may mag-volunteer sa akin na mag-volunteer na magiging, sabihin natin, magpapa-under sa kanya 100%. Actually, yung mga nasa under niya na mga manggagawa, binigyan niya na sila ng 1 hektaryang, hindi naman totally kanila, 1 hektarya na pwede nilang taniman. At lahat ng ani nun, pwede nilang ipamigay sa kanilang pamilya. Kita nyo? Sino sa atin ang masipag dito, magpa-volunteer na kay Pastor Jeffy, pag nagusto niya trabaho, bibigyan na niya ng 1 hektarya, tataniman mo na eh. May gaano kalaki kung sakali. Yung mga nasa ilalim niya, gano'n ang ginawa niya, binigyan niya sila. So, yan ang programa niya eh. Kinukonvince siya mga worker para sumunod sa programa niya at tutulungan. Sabi nga niya nung meeting namin, tulungan niyo ako para tulungan kayo ng church. Ang gusto niya kasi sabihin, magtrabaho sa kanya ng 100% kung ano man papagawa niya. And ito ang gusto niyang, ang isa sa mga may papangako niya. Kung nagusto niya ang trabaho mo, kasama ka na sa paghahanda. Hindi wala ka ng problema. Parang gusto ko magtaas ng kamay. Parang gusto ko magtaas ng kamay. Kasi wala ka na. I-under ka niya sa paghahanda. I-under ka niya. Wala mo problema eh. Pag nagustuhan niya ang trabaho mo. Ay kaso sa akin naman, pag ako lang ang ano niya. Siyempre, yung mga anak ko hindi kasama sa ihanda. Pero, tingnan natin sa mga susunod na panahon. Maganda yung programa ni Pastor Jeffy. Sabi niya, kailangan ko ng maraming tao. Kasi pag maraming tao, sabi niya, maraming pagpapala din yan. Kasi hindi niya lahat magagawa yun. Ang daming lupa na nakatiwang pag lahat yan na taniman, pwedeng pakinabangan pagdating ang panahon. Sila nga doon, ewan ko lang kung linggo-linggo, nagtitiba sila ng saging para dalhin sa bayan ng Umingan, worth 500. Linggo-linggo yun. Dahil lang sa saging na itinanim nila ng mga nakarang panahon, linggo-linggo. Ako, linggo-linggo, araw-araw yung saging. Kaya lang, nabababaan pa siya kasi nga, yung 500 na yun, magbabayad siya ng tao na magdadala dun sa bayan, tapos gasolina pa, mabawasan yung 500. Kaya sabi niya, magtanim pa tayo ng marami. Hindi kayang-kaya kung sakali, pagdating ng panahon, kung mas maraming na itanim, baka 2,000, 1,000, kaya mong kitain dahil lang sa lupa. Yun na, sabi na, nasa sidarang pagpapala. Ang daming lupang bakante na pwedeng taniman.
Kamuting kahoy, ganun din. Sabi ko, 6 months, isang taon, bunutin mo lahat yan, pera na yan. Eh, sabi niya, kailangan ko ng mga tao. Eh, yun din naman yung gusto niya mangyari. At ang sa kanya naman, yung mga nagbo-volunteer, hindi niya hinahayaang ganun lang na volunteer. Pinapakain nila, pinapangmerienda nila, at the same time, pag nagustuhan yung trabaho mo, bibigyan ka niya. Magbibigay siya ng para sa'yo. Kaya hindi ka lugi kung sakaling mag-volunteer tayo kay Pastor Jesse. Kaya yung mga malakas yan at saka masisipag, may pag-asa. Yun yung programa nila na pwedeng mangyari. Gusto nilang magkaroon ng permanenteng tao doon sa junk shop nila kasi walang permanenteng tao doon sa junk shop nila. Gusto niya magkaroon ng permanenteng tao doon sa may 10 para maasikaso yung lupa doon. Wala kasing tao. Kulang siya ng tao. Amen. At kahapon nga pala, naikiyang-iya ako dahil hindi ako napag-ulang yun. Ewan ko lang kung nakarating sa inyo yung message na yun na nagtitinda sila ng mga seedlings. Guyabano, langka, mahogany, at saka nara. 5 piso per seedling. Saan ka makakuha ng 5 piso lang? Kaya, sinaman ka na namin. Nakapika ko ng kahit ilan lang, panglagay lang muna dun sa mga susunod, baka marami pa. Yung mga hindi nabili, ay nag-volunteer sila kahapon, yung mga magagawa at mga membro, na ititatanim doon sa tent. Yung mga napakarami. Ang daming nara, mahogany, langkayata, limited, tsaka guyabano, parang makonti yung nandun. Kaya, purihin ng Panginoon. Magiging masaganang lugar ang lugar ng Siddhar after 10 years. After 10 years. Magiging mapuno. Magiging makulimlim ang lugar. Magiging maganda. Kaya sabayan natin ang pagtatanim doon sa mga lugar-lugar natin. Kaya lang doon sa may 23, Sister Tess, baka magbabaka sakaling pumunta ron si Brother Arnold, hindi makakarating doon sa may lugar. Kasi sisimintuhin yung sa may grocery, paakyat doon sa may yung inaakyatan natin sa may lumihan, sisimintuhin na yun, sasarin nila ng 2 months. Kasi sabi niya baka mag-ano siya eh. Tinanong niya kasi, pwede na kaming magbako dito. Sabi nila, pwede na. Kaya, pero saan ko sa'yo nga, na mula bukas, isasara na yun para sisimintuhin. 2 months daw eh. Hindi ko na sinabi ko, sana kalahati lang muna. Gusto daw nung kapitan, doon na. Pagkakalahati na. Buo na. Ayan ang ginawa, buo na. Kaya kami rin, yung binili kong mga fruit trees doon, nilagay ko na doon sa may tangke ng tubig. Kaya tarong siguro, nakaharing ko na lang para kung sakaling italipan yun. Kaya buhay ng Panginoon. Kaya yung lugar ng 23 doon sa may tangke, tinaniman ng kalabasa, natabasan ng damo. Ganda tignan ng lugar pagka hindi siya magamot. Ganda tignan ng lugar. Napakipakinabang. Kahit nga yung akala natin, pagka yung madamo, yung bangin, ay talagang mabangin. Hindi. Nung natabasan, pwede mong puntahan talaga. Nung nagtalim nga ng kalabasa doon sa amin, pati yung bangin, talagang tinaniman. Hanggang sa ilalim. Hindi siya talagang bangin na delikado. Mapupuntahan siya. Kaya napakaganda ng lugar. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos.